yung 11. Naiwan lang si Sebastian doon. Anong resulta ng grenade throwing na yan? Bakit may nagpasabog ng grenade? Kayo nga muna tanongin ko, anong balita-balita dyan? Arile, ikaw muna, anong version mo? Bakit sino nagpasabog ng granada doon? Your Honor, there are so many versions on the particular throwing of that grenade. One is the enemy of JB, and one issue, Your Honor, is about JB na parang siya rin na may kagagawan. That's the two version, Your Honor. Okay, yung first version, kalaban ni JB. So, yung mga naalis na 11. Yes, Your Honor. Yung pangalawang version or teorya, si JB. Bakit magpapasabog si JB ng granada doon? Anong kanyang motibo? Nasa proseso ng investigation, Your Honor. Yun ho ang info na nakuha ko po, nakalap ko sa Bilibid, Your Honor. Okay, si Durano, ano naman ang narinig mo doon? O ano naman ang pagkaalam mo tungkol doon sa pagka... Dahil baka may relasyon ito na inalis yung 11, naiwan si Sebastian. Ngayon, sumabog, when we came there, Tagalog ko na para sa mga, nung pumunta kami doon, siyempre hindi namin nakikita mabuti. Basta alam namin, pinapakita nyo, Frank, yung accomplishments nyo, ito yung nagawa nyo. Pero hindi namin nakikita yung bigger picture na yun, inalis pala yung 11, kasi ang lumalabas po ngayon dito na nakikita ng marami. Naalis yung 11, naiwan si Sebastian para masolo niya yung racket doon. At ang masama nga dyan, December 14, ilang buwan na solo niya doon? 8 buwan, di ba? 8 na buwan. Hanggang kailan ba bumalik? O kailan binalik yung 11 sa Bilibid? After 8 months. O kung 8 months, di ba? Agosto na yon. September, filing of candidacy nga, October ng 2015. So parang, yun na nga yung lumalabas. Nagkaroon ng fund generation during this time. Yun ang testimony dito. Although, yun ang testimony. Titingnan natin mabuti. So, ano naman what was your finding as to the grenade throwing incident? Dahil after that, we went to another visit to camp, yung Magsaysay, Fort Magsaysay, kung saan tayo maglilipat ng jail. Pumunta tayo doon. A month or 2 after that. But I failed to already follow up the final result of that grenade throwing. Ano ang naging final result of the investigation? The investigation, Your Honor, was given to the NBI. Support na lang yung Bucor doon. Do you know the findings? I think there were some inmates na suspect na kinuha dyan, Your Honor. Because, yan mo po, and Frank, kayo po sa jail, ang nakikita natin ngayon dito is, alam niyo naman, in the United States of America, nangyari pa yung mafia, di ba? Syndicated crime. Na sa lugar, New York na ito, New Jersey, sila hari-hari doon. Pati yung mga pulis, nagbubulagan dahil natatakot lahat sila. Lalo na sa kulungan. And when we went there, you and I agreed na ang hirap, ano mas mahirap na trabaho mo, yung regional director ng pulis o doon sa kulungan? Sa kulungan, Your Honor. In fact, bakit ka nga ba nag-resign, Frank? Nasa statement mo, but I just Apo. want to hear from you. On the night po ng nung December 15, 2014, sa media at sa public, kami na yung perceived to have been sleeping on our job. Ganun po yung lumabas sa media, and we were caught flat-footed during the raid. And Raid ng yung December. raid po, yung December 15, Oh, did you resign ba? nung gabi na yun, sir, That same night of the same night, I resigned because of that. December 15? Yes, Your Honor. Nung pumunta kami ng January 13, you were still there. I was, yes, ganito po yun, Your Honor. I called up the secretary. Sabi ko, ma'am, on December, nung gabi na yun,
I called up and sabi ko, ma'am, mukhang iba po yung balita. Parang hindi na ho kami kasama. Because there were also Bucor personnel who participated freely on that. In fact, kung bakit peaceful yung hindi naging violent yun, because some of the Bucor na kasama natin doon, na naniwala sa atin, sila yung kumuha doon sa mga inmate doon sa loob. So that nakuha yon. Well, anyway, do not go Yes, into yes. the Opo. Bakit? So, nag-resign ka? So I resigned because Nandun ka- we oh. felt frustrated and abandoned. Hindi tinanggap yung resignation mo? Ang sabi niya, yes sir. How ang did sabi you niya, resign? Formally? Or verbal? verbally. Sabi Wala ko, naman kasing verbal Sir, resignation. Yung verbal, Madam, ikaw lang I'm yan. tendering my resignation now. Sabi niya, ang sabi sa akin ay, no, marami pa tayong gagawin. But on February 10, 2015, nagbigay na po ako ng black and white. And when was it accepted? Ito po ay natanggap lang ng June or July dahil wala daw silang makitang kapalit. So, yun na. You submitted your formal tender of resignation on February 10. Okay, yes. To whom? To the secretary. And she did not do anything until June dahil wala silang makita. Yes, Your Honor. Pambira naman yan. You're resigning. Kaibigan kita, but mahirap sa aminin ito. Nag-resign ka siguro dahil hindi mo na rin makayanan yung problema doon, di ba? Yes, Your Honor. Napakahirap at napakaraki po nung trabaho. And as if wala na akong mapuntahan. Remember, sir, I visited you requesting for funds dahil gusto kong gumawa ng maliit na paglilipatan ng mga inmate. Dahil wala pong segregation capability yung kulungan. Pumunta po ako sa inyo para magpatulong at pumunta rin Yes. po ako sa iba. And then you said, idudulog natin kay Secretary de Lima dahil may mga savings naman sila, di ba? Yes, Your Honor. Pero walang nabigay na pondo. Wala po. So Your Honor. anyway, on June, doon ka na finally. Yes, So Your between February to June, masigasig ka pa rin pumapasok even after you have formally tendered the resignation? Or medyo... Hindi na po. Kaya nga yung mga testimony dito, sinasabi kanina, palagi ka bang nandun? Wala ka na rin dun yung mga panahon na yan. Kaya hindi mo rin masasabi. Mahirap yung hindi ka kasi candid eh. That's why they say, hindi yata, baka na namumutla dahil baka hindi ka na nga nagre-report noon eh. So, Nandun pa rin ako, sir, Your Honor. Actually, doon ako tumira sa mismong director's quarter. Hindi po ako... ang June. Opo. So, now, my question is, could it be possible that the Secretary of Justice would sneak in there without you knowing it? Posible ho siguro kung makikita siya. Pero Very clear na nga yan dahil ang dami nga napapasok doon na hindi mo nalalaman eh. Yung pa kayang, di ba? Katulad nga yung mga, are you saying na alam mo yung mga pumasok na mga beer? Cases of beer? no, Your Honor. Oh, ilang truckloads, mga party, babae doon. So, I sympathize with you but along the way, nangyayari yan eh. Yung medyo nalulunod ka na rin sa pressure of work, you get burned out, and you lose focus of your job, and I sympathize with you. Kaya ngayon, yan ang dapat natin i-address. One of the measures that we're looking at is the amendment of the law on dangerous drugs kasi ipinagbabawal yung under the law kasi bawal yung plea bargaining of drug cases. Mabuti na rin. In fact, I was talking to the Justice of the Supreme Court nung nandun tayo, ni Secretary of Justice last Monday. They were recommending that and they asked me to file a bill to amend the law para magkaroon na ng plea bargaining sa drug cases nga dahil how many percent of our inmates are drug-related cases? Nationwide, sir, 16%, sir. 16? Yes, sir. Mababa rin pala. 16. NBP, it's 25, sir. So, 1/4. Yes, sir. Okay.
The other thing is, siguro, Mr. Secretary, pabilisin na natin yung mga ating mga parole and everything, mga qualified para ma-decongest nga dahil ang hirap nga naman, like they said, 16,000 inmates. Eh, sabi ko nga sa kanya nung nandun kami, ang hirap naman ng sitwasyon mo dahil ako naging gobernador, naging mayor, yung presidente ng Pilipinas na nga lang. Yung gobernador na lang, medyo mahirap pa. Eto pa kaya, siya gobernador nung, pardon my word, worst of the worst. Buong bansa yun eh. Nandun, eto mga convicted criminals, all sort. Ito na yung mga, I don't want to use the word reject of study, pero convicted criminals nga ito eh. Proven guilty. And then, yan ang alaga mo. Kaya nangyayari sa inyo, nakikipag-peaceful coexistence kayo sa mga hari-hari dyan. Hari na sila doon, nagbubulag-bulagan na rin kayo because they, parang mafia na nga eh. Sila yung in charge doon, basta lang medyo may semblance of peace and order doon, pinapabayaan nyo na lang sila. Yan ang sad state na nangyayari sa ating prisons dito. At yan ang dapat i-address natin dahil sooner or later, maski sinong director dyan, nahirapan siya. Kaya yun yung sinasabi niya na, kasi si Sebastian, masama kasi sa English yung, you may be my BITCH, but you may be a BITCH, but you are my BTCIH. Parang ganyan nangyayari dyan eh. Ano ba sa Tagalog yun? Mahirap kasi, kaya nga, baka maging digong naman ako dito kung isabihin ko pa yung word na yun. So, ganun ang nangyayari. Loko-loko nga ito, pero akin naman siya. Respeto naman niya ako, kaya pinapabayaan ho natin. Yan po ang dapat i-address natin dito. So, Frank, kung meron kayong hindi nasabi dito, you have to be honest and candid para masabi niyo lahat. Kayo rin mga kasama dito, mahirap naman yung nagsasalita tayo ng hindi totoo dito dahil honor ng ibang tao itong pinag-uusapan natin dito. So kami nakikiusap sa inyo, nanumpa kayo, pwede pong magbago. Kung kayo nagkamali o may sinasabi kayong mali, sabihin lang po ninyo, wala pong deadline ang katotohanan. Yan lamang po ang aking ultimong salita. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, the Honorable Majority Floor Leader, for the very substantial and good submission of what had happened in the last 3 days. Now, there are no more interpellators, and it's already 9:45, so more than 12 hours. So the Chair will now entertain any motion to suspend. Mr. Chair, may At 9:30 in the morning, Monday of October 10, 9 in the morning, Mr. 9 o'clock. The Chair hereby declares the hearing suspended until 9 o'clock in the morning for the executive session. 9 o'clock, we had approved. Yeah. October 10, 2016. Thank you. Matapos nga ang halos 12 oras na pagdinig ngayong araw dito sa mababang kapulungan, ay natapos na rin ang ikatlong araw ng pagdinig patungkol pa rin sa pagiging talamak ng kalakaran ng drogas sa New Bilibid prisons. Mula kaninang 9:30 ng umaga ay natunghayan nga natin ang pagbibigay ng sinumpaang salaysay ng 5 testigong ipinresenta ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kinabibilangan ito ng dating security guard ni Senadora Leila de Lima na si Junel Sanchez
ang police convict na si Engelberto Durano, ang di umano'y asset ng CIDG sa loob ng bilibid na si Nonilo Arile, ang intel officer na si Jerry Valeroso at ang murder convict na si Joel Capones. Sa pagpapatuloy kanina ng interpelasyon ng ating mga mambabata sa ating mga nabanggit na testigo ay pinakatinutukan nila ang mga pahayag ni Sanchez at Durano, gayong matindi umano ang kanilang mga sinumpaang salaysay na lalong nagpalalim ng mga impormasyong pinangahawakan ng kamera. Nabigyan rin ng pagkakataon ang dating Bureau of Corrections Chief na si Franklin Bucayo at ayon nga sa kanya ay wala siyang natanggap na dirty money at ni minsan ay hindi siya nasangkot sa kalakaran ng droga sa loob man o sa labas ng bilibid. Iba po yung balita, parang hindi na ho kami kasama. Because there were also Bucor personnel who participated freely on that. In fact, kung bakit peaceful yung hindi naging violent yun, because some of the Bucor na kasama natin doon, na naniwala sa atin, sila yung kumuha doon sa mga inmate doon sa loob. So that, nakuha yun. Well, anyway, do not go Yes, into yes. the Opo. Bakit? So, nag-resign ka? So I resigned because we felt frustrated and abandoned. Hindi tinanggap yung resignation mo? Ang sabi niya, yes sir. How ang did sabi you niya, resign? Formally? Or verbal? verbally. Sabi Wala ko, naman kasing verbal Sir, resignation. Yung verbal, Madam, ikaw lang I'm tendering my resignation now. Sabi niya, ang sabi sa akin ay, no, marami pa tayong gagawin. But on February 10, 2015, nagbigay na po ako ng black and white. And when was it accepted? Ito po ay natanggap lang ng June or July dahil wala daw silang makitang kapalit. So, yun na. You submitted your formal tender of resignation on February 10. Okay, yes. To whom? To the secretary. And she did not do anything until June dahil wala silang makita? Yes, Your Honor. Pambira naman yan. You're resigning. Kaibigan kita, but mahirap sa aminin ito. Nag-resign ka siguro dahil hindi mo na rin makayanan yung problema doon, di ba? Yes, Your Honor. Napakahirap at napakaraki po nung trabaho. And as if wala na akong mapuntahan. Remember, sir, I visited you requesting for funds dahil gusto kong gumawa ng maliit na paglilipatan ng mga inmate. Dahil wala pong segregation capability yung kulungan. Pumunta po ako sa inyo para magpatulong at pumunta rin Yes. po ako sa iba. And then you said, idudulog natin kay Secretary de Lima dahil may mga savings naman sila, di ba? Yes, Your Honor. Pero walang nabigay na pondo. Wala po. So Your Honor. anyway, on June, doon ka na finally. Yes, So Your between February to June, masigasig ka pa rin pumapasok even after you have formally tendered the resignation? Or medyo... Hindi na po. Kaya nga yung mga testimony dito, sinasabi kanina, palagi ka bang nandun? Wala ka na rin dun yung mga panahon na yan. Kaya hindi mo rin masasabi. Mahirap yung hindi ka kasi candid eh. That's why they say, hindi yata, baka na namumutla dahil baka hindi ka na nga nagre-report noon eh. So, Nandun pa rin ako, sir, Your Honor. Actually, doon ako tumira sa mismong director's quarter. Hindi po ako... ang June. Opo. So, now, my question is, could it be possible that the Secretary of Justice would sneak in there without you knowing it? Posible ho siguro kung makikita siya. Pero Very clear na nga yan dahil ang dami nga napapasok doon na hindi mo nalalaman eh. Yung pa kayang, di ba? Katulad nga yung mga, are you saying na alam mo yung mga pumasok na mga beer? Cases of beer? no, Your Honor. Oh, mga truckloads, mga party, babae doon. So, I sympathize with you but along the way, nangyayari yan eh. Yung medyo nalulunod ka na rin sa pressure of work, you get burned out, and you lose focus of your job, and I sympathize with you. Kaya, ngayon,
yan ang dapat natin i-address. One of the measures that we're looking at is the amendment of the law on dangerous drugs kasi ipinagbabawal yung under the law kasi bawal yung plea bargaining of drug cases. Mabuti na rin. In fact, I was talking to the Justice of the Supreme Court nung nandun tayo, ni Secretary of Justice last Monday. They were recommending that and they asked me to file a bill to amend the law para magkaroon na ng plea bargaining sa drug cases nga dahil how many percent of our inmates are drug-related cases? Nationwide, sir, 16%, sir. 16? Yes, sir. Ang mababa rin pala. 16. In BP, it's 25, sir. So, 1/4. Yes, sir. Okay. The another thing is, siguro, Mr. Secretary, pabilisin na natin yung ating mga parole and everything, mga qualified para ma-decongest yung 19. Naiwan lang si Sebastian doon. Anong resulta ng grenade throwing na yan? Bakit may nagpasabog ng grenade? Kayo nga muna tanongin ko, anong balita-balita dyan? Arile, ikaw muna, anong version mo? Bakit sino nagpasabog ng granada doon? Your Honor, there are so many versions on the particular throwing of that grenade. One is the enemy of JB, and one issue, Your Honor, is about JB na parang siya rin na may kagagawan. That's the two version, Your Honor. Okay, yung first version, kalaban ni JB. So, yung mga naalis na 19. Yes, Your Honor. Yung pangalawang version or teorya, si JB. Bakit magpapasabog si JB ng granada doon? Anong kanyang motibo? Nasa proseso ng investigation, Your Honor. Yun ho ang info na nakuha ko po, nakalap ko sa Bilibid, Your Honor. Okay, si Durano, ano naman ang narinig mo doon? O ano naman ang pagkaalam mo tungkol doon sa Dahil baka may relasyon ito na inalis yung 19. Naiwan si Sebastian. Ngayon, sumabog. When we came there, Tagalog ko na para sa mga, nung pumunta kami doon, siyempre hindi namin nakikita mabuti. Basta alam namin, pinapakita nyo, Frank, yung accomplishments nyo. Ito yung nagawa nyo. Pero hindi namin nakikita yung bigger picture na yun, inalis pala yung 19 kasi ang lumalabas po ngayon dito na nakikita ng marami. Naalis yung 19, naiwan si Sebastian para masolo niya yung racket doon. At ang masama nga dyan, December 14, ilang buwan na solo niya doon? 8 buwan, di ba? 8 na buwan. Hanggang kailan ba bumalik? O kailan binalik yung 19 sa Bilibid? After 8 months. O kung 8 months, di ba? Agosto na yon. September, filing of candidacy nga, October ng 2015. So parang, yun na nga yung lumalabas. Nagkaroon ng fund generation during this time. Yun ang testimony dito. Although, yun ang testimony. Titingnan natin mabuti. So, ano naman what was your finding as to the grenade throwing incident? Dahil after that, we went to another visit to camp nga dahil ang hirap nga naman, like they said, 16,000 inmates. Sabi ko nga sa kanya nung nandun kami, ang hirap naman ng sitwasyon mo dahil ako naging gobernador, naging mayor, yung presidente ng Pilipinas na nga lang. Yung gobernador na lang, medyo mahirap pa. Eto pa kaya, siya gobernador nung, pardon my word, worst of the worst. Buong bansa yun Nandun, eto mga convicted criminals, all sort. Ito na yung mga, I don't want to use the word reject of study, pero convicted criminals nga ito Proven, guilty, and then, yan ang alaga mo. Kaya nangyayari sa inyo, nakikipag-peaceful coexistence kayo sa mga hari-hari dyan. Hari na sila doon, nagbubulag-bulagan na rin kayo because parang mafia na nga Sila yung in charge doon, basta lang medyo may semblance of peace and order doon, pinapabayaan nyo na lang sila. Yan ang sad state na nangyayari sa ating prisons dito. At yan ang dapat i-address natin dahil sooner or later, maski sinong director dyan, nahirapan siya. Kaya yun yung sinasabi niya na, kasi si Sebastian, masama kasi sa English yung, you may be my BITCH, but you may be a BITCH, but you are my BTCIH.
Parang ganyan nangyayari dyan eh. Ano ba sa Tagalog yun? Mahirap kasi, kaya nga baka maging digong naman ako dito kung isabihin ko pa yung word na yun. So, ganun ang nangyayari. Loko-loko nga ito, pero akin naman siya. Respeto naman niya ako, kaya pinapabayaan ho natin. Yan po ang dapat i-address natin dito. So, Frank, kung meron kayong hindi nasabi dito, you have to be honest and candid para masabi niyo lahat. Kayo rin mga kasama dito, mahirap naman yung nagsasalita tayo ng hindi totoo dito dahil honor ng ibang tao itong pinag-uusapan natin dito. So kami nakikiusap sa inyo, nanumpa kayo, pwede pong magbago. Kung kayo nagkamali o may sinasabi kayong mali, sabihin lang po ninyo, wala pong deadline ang katotohanan. Yan lamang po ang yung magsaysay, Fort Magsaysay, kung saan tayo maglilipat ng jail, pumunta tayo doon. A month or two after that. But I failed to already follow up the final result of that grenade throwing. Ano ang naging final result of the investigation? The investigation, Your Honor, was given to the NBI. Support na lang yung Bucor doon. Do you know the findings? I think there were some inmates na suspect na kinuha dyan, Your Honor. Because, yan mo po, and Frank, kayo po sa jail, ang nakikita natin ngayon dito is, alam niyo naman, in the United States of America, nangyari pa yung mafia, di ba? Syndicated crime. Na sa lugar, New York na ito, New Jersey, sila hari-hari doon. Pati yung mga pulis, nagbubulagan dahil natatakot lahat sila. Lalo na sa kulungan. And when we went there, you and I agreed na ang hirap, ano mas mahirap na trabaho mo, yung regional director ng pulis o doon sa kulungan? Sa kulungan, Your Honor. In fact, bakit ka nga ba nag-resign, Frank? Nasa statement mo, but I just Apo. want to hear from you. On the night po ng December 15, 2014, sa media at sa public, kami na yung perceived to have been sleeping on our job. Ganun po yung lumabas sa media, and we were caught flat-footed during the raid. And Raid ng yung December. raid po, yung December 15, Did you resign ba? nung gabi na yun, sir, At that same night of the same night, I resigned because of that. December 15? Yes, Your Honor. Nung pumunta kami ng January 13, you were still there. I was, yes, ganito po yun, Your Honor. I called up the secretary. Sabi ko, ma'am, on December, nung gabi na yun, I called up and sabi ko, ma'am, mukhang